Ang pagbubuntis at panganganak ay dalawang mahalagang yugto po sa buhay ng isang babae. Ito ang panahon ng kasiyahan at pag-asa sa kanilang buhay at pamilya. Ngunit sa likod po ng mga ngiti at kasiyahan na dala nito, mayroong ilang mga ina na nakakaranas po ng isang nakababahalang kondisyon na kung tawagin po ay postpartum depression. At para bigyan po tayo ng malawak na kaalaman patungkol sa kondisyon na postpartum depression, ay makakapanayan po natin ang albigay ni si Dr. May Siki Young. Magandang umaga po at welcome sa ating Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga. Magandang umaga po, Doc. Si Diane Querer po ito at Audrey Goreseta. Alright, Doc, marami po sa mga Pilipino ang wala masyado pong ideya sa kung ano nga ba itong kondisyon na postpartum depression. Maaari niyo po bang ipaliwanag po sa amin ito, Doc? Ang postpartum depression is matinding mental health condition na nangyayari sa mga babae pagkatapos nila manganak. The emotion is overwhelming, no? Minsan galit sila, irritable sila, umiiyak sila, na hindi nila din minsan maintindihan bakit. So minsan it can last for weeks, no? Ilang linggo lang. Minsan humahaba siya hanggang taon na hindi na napapansin. So medyo nagiging mas common na siya lately, and ang awareness, kahit na mabagal, dumadami na rin yung mga taong nakakaalam about postpartum depression. Well, sa emosyon na ito ng kapapanganak pa lang na ina, hindi anong kaibahan po nito, doktora, sa pangkaraniwang mood swings o bad mood lamang? Yes. May isa tayong tinatawag na postpartum blues versus postpartum depression. Yung postpartum blues is mas milder. So, makikita mo minsan, magtataka ka, bakit nanganak yung babae, dapat masaya siya, bakit siya umiiyak? Nakapagod din kasi hormonal changes. Now, it's similar to postpartum depression, but the postpartum blues, mas maikse. So, sabihin natin, in 2 to 6 weeks, better na siya. So, iiyak siya, mapapagod siya, at saka nakakapagsabi siya na parang, napapagod ako, no? Tulungan mo naman ako, ganyan. Postpartum depression, parang, mas matindi, no? So as you can see, as you go along, habang tumatagal, lalo siyang lumalala. Grabe siya umiyak, grabe siya magalit, maliban sa irritable siya, nagigilty siya, minsan hindi siya makatulog, sobra, no? Pati sa baby niya, nagigilty siya, minsan galit siya sa baby niya, galit siya sa asawa niya, pati kaibigan niya, ayaw niya na makausap, ayaw niya na rin makita, no? So, and pag ganito, it can get worse and worse. Makikita mo palala ng palala. The important thing is pansinin natin at agapan natin as early as possible. Oo, grabe. Heightened yung emotion. Tapos sabi ni Doc, prolonged, ano? Compared dun sa sinasabi niya nga, postpartum blues. So, paano aagapan ito, Doc? Ano yung mga dapat gawin? Ang pinaka-importante is to know and to admit that there is a problem. Minsan kasi nakikita na pero ayaw pa rin magpatingin. So that is one of the most important thing, no? So, minsan yung babae mismo, yung ina, hindi niya nararamdaman yun. Ganun lang siya kasi tinatry niya gawin lahat na nag-guilty siya. The partner is very important, no? Yung asawa o yung partner, na tulungan siya talaga. And ang pinaka-importante also is to talk to your doctor. Usually naman after manganak, may check-up pa, di ba? So kung may problema, magsabi na kayo kaagad sa doctor, and then the doctor will guide you along the way. And the important thing also is to help the mother. So maliban sa malaman ng partner na, magpa-check tayo, ganyan, tingnan natin kung may problema ba o napapagod ka lang. Ito, the people around, no? Kamag-anak, kaibigan, huwag natin ibaliwala na ay nag-aarte lang to, pagod lang siya, mawawala din yan, no? Kasi hindi lahat ng tao nakaka-cope. Kasi biglaan to emotional, hormonal changes, pagod. Tapos minsan baka may history pa siya bago siya nabuntis na may tendency siya to be anxious and paranoid, no? Siyempre social media, isa yun, nakakadagdag pa yun sa paranoia, no? So let us help the pregnant patient. Ang pinaka-importante is early intervention. Maaga pa lang, tulungan na natin siya para hindi siya lumala. Ang unang makakapansin nga siguro nito, kagaya yung sinabi ni doktora, yung partner. Yung partner, yung asawa mo, oo. Kaya sabi niya, kailangan importante yung support ng partner o ng asawa kapag ka nasa ganito nga stage, yung isang babae. Ano po ba yung, kumbaga, mga sintomas pa na dapat bantayan po ng kuwari ng partner o mga nakapaligid po sa inyo, aside of course dun sa mga
heightened emotions. Ano pa yung kumbaga po pwede po nating maging sign na ito ay postpartum depression and paano po ito idadiagnose po, Doc? So, maliban sa mga sinabi ko kanina, minsan talagang hindi sila nakakatulog. As in, walang tulog. So, kung walang tulog, nag-aalaga pa ng bata, hindi makatulog, minsan pati breastfeeding, hindi nila kaya, no? At saka ayaw nila makipag-usap kahit kanino. No? So, look at the pagbabago sa kanya. No? So, kung dati hindi siya ganyan, so depende sa personality ng tao, di ba? So, kung dati hindi siya ganyan, extreme, no? Yung nangyari, ngayon ganyan na siya. At palala ng palala, no? Pati sa nanay niya, na-close siya, ayaw niya nang kausapin, feeling niya, siya lang mag-isa, lahat, no? Okay. So, pag ganyan, medyo warning sign na siya. Ang pinakamalala kasi nito, if you don't interfere no, or intervene, by suicidal tendencies yung iba. Ganun. Yung iba, extreme, napapatay pa nila yung anak nila. No? But sometimes they're not aware no, na ganun na sila kalala. So, aside from that, when you see a doctor, as I say, pagkatapos ng panganganak, yung ina may check-up talaga yan dapat sa doctor. Magsabi na kayo, magsabi na rin yung partner. Kaya importante talaga na kung may concerns, kasama yung partner sa check-up. Kasi minsan yung ina mismo, hindi niya napapansin eh. Yung partner mo mismo magsasabi sa doktor. And then, if we really feel like it's postpartum depression, i-refer namin kayo sa psychiatrist, no? And the psychiatrist can assess again the patient. Titingnan natin kung kaya ba ng therapy lang o kailangan niya ng medication. And pag binigyan naman ng medication, the doctor will make sure it is okay with breastfeeding. And then, papahingi naman natin yung ina, no? Kasi minsan, yung ina din, feeling niya, kailangan siya lahat. No? Parang ayaw niyang magpatulong, pero nakakapagod, no? So, it also adds up to the depression, yung pagod. At saka, kung kaya, eventually, happy hormones, kung kaya mag-exercise, nakakatulong siya sa recovery. Ang Well, hirap ano? kaya nga eh. explain ni Doc, no? Curious ako kung dito sa Pilipinas, maraming cases ng ganitong klase ng meron sa isang postpartum depression. To be honest, ang advantage natin dito sa Philippines is nagtutulungan tayo. So we have our parents, minsan buhay pa, they're willing to help, no? Mga kaibigan, at saka nakakahanap din tayo ng kasambahay to help us, no? But in spite of that, I think because of expectation, anong expectation nila versus reality, it adds up to their stress. So, ang advice ko sa mga nanay, please do not be hard on yourself. Ayun. Tao lang, kailangan nyo ng tulong, humingi kayo ng tulong, kailangan nyo rin matulog kahit na ikaw nagbe-breastfeed. No? Kasi kung eventually, if you go into postpartum depression, everybody loses. No? Oo. Natalo ka, natalo anak mo, natalo pamilya mo. So try to be realistic in your expectations and humingi ka ng tulong. Humingi ka ng tulong. Well, marami tayong natutunan na kay Dr. May. Sabi nga natin yung it's a bundle of joy pag meron kang anak. Pero ang dami mo rin iisipin kasi ang daming adjustments. So, posible rin talaga makaranas ito. And if you need help, seek for help. At ang laking factor din ng partner na at pamilya na siyang mismong makaka-recognize na iba na pala yung nangyayari dito sa bagong nanay or bagong panganak. At pagkaganyan, suporta na tulungan natin. Well, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng malalim na impormasyon patungkol sa postpartum depression. Dr. May Sikiang, Sanggol Bigani. Thank you po, Doc. Maraming salamat, Doc. Salamat.